Alam naman niya kasi na kahit sino pa ang makakalaban ng manok nito ay siguradong talo na ang kanyang manok. Kaya lihim siyang nakangiti habang pinipigilan niya ang matanda. Baka kasi hindi matuloy ang laban ng manok nito kapag na-high blood na naman ito sa kanyang apo. Parang tama ka pre, kasi kahit sino pang makakalaban ng manok natin ay hindi tayo malulugi. Kasi nahawakan ko ng katawan ng manok na yan. Halos solido talaga ang kanyang buong katawan. May tindig din siya na pang derby size. Kaya kahit sino pang makakalaban ng ating manok ay okay lang. Sambit naman ng matanda habang nakangiti sa kanyang kumpare kahit na pinagluluko lang siya nito kasi doon ito pupusta sa kanyang kalaban. Kaya nga pre, halika dito, uminom muna tayo ng malamig na beer. Ako nang bahala para malamigan naman yung ulo mo. Kasi sigurado naman na panalo ng manok mo. Panluloko na naman itong muli sa matanda habang nakaakbay na naman siya rito para lumayo ito kung saan si Dungkoy nakaupo upang makahanap ito ng makakalaban. Grabe naman ang taong ito. Traitor talaga bilang isang kumpare. Ang matanda naman nagpapautulan kung ano man ang sasabihin nito sa kanya. Pero excited na talaga ako kung ano kaya ang magiging itsura nito kapag nanalo ang manok ni Dungkoy. Biglang sambit ni Jasmine habang nakikinig sa kanilang usapan. Habang umiinom naman ang dalawang matanda ng malamig na beer, ay nakahanap na ng kalaban si Dungkoy. Naghahanap na rin siya kung sino ang maglalagay rito ng tari upang gamitin ang manok niya pang patay sa kanyang kalaban. Hanggang sa napansin niya ang isang matandang nakaupo sa isang upuan na may hawak ng tarika o lalagyan ng mga tari ng manok. Wala ritong pumapansin kasi matanda na nga ito at nanginginig pa ang mga kamay nito habang nakahawak sa tarika. Kaya iyon ang kanyang nilapitan upang ito ang maglagay ng tari ng kanyang manok. Dahil nga doon siya lumapit, ay pinagtatawanan na naman si Dungkoy. Kasi nga ang matandang yon ay halos hindi na nakakakita ng malinaw. Kaya kahit anong galing pa ng kanyang manok na ilalaban, ay hindi ito makakasugat ng malubha sa kalaban nitong manok. Kasi nga masyado nang malayo ang sight nito kung saan dapat ilalagay ang tari sa paa ng manok. Tay, pwede bang ikaw na lang ang maglagay ng tari ng manok kong ilalaban? Wika ni Dungkoy sa matanda habang nakahawak na naman siya sa kanyang manok nang umangawa pa rin dahil ilalaban na siya. Sigurado ka ba dyan, iho? Baka kung matalo ang manok mo, ako pa ang sisihin mo. Sagot naman ng matanda kasi lagi siyang sinisisi ng mga tao kapag natatalo ang mga manok nilang nilalaban. Hindi po problema yan, tay. Kung matatalo siya, edi adobo ang labas niya. Sagot naman ni Dungkoy habang tumatawa kasi alam naman niya na kahit walang tari ang kanyang manok ay kayang patayin ang kalaban nito nang walang kahirap-hirap. Sige, ikaw ang bahala. Basta walang sisihan ha. Tugon muli ng matandang mananari habang hinahanda naman niya ang kanyang mga gamit upang sukatan na ang manok kung anong tari ang kanyang gagamitin dito. Walang iya talaga kayo. Tatandaan ko yung mga pagmumukha ninyo. Kapag bumalik na talaga ako sa dati kong anyo, ay isa-isahin ko kayong lahat at ipaparanas ko sa inyong lahat kung paano ang paglaruan. Tandaan nyo yan. Sigaw ng manok habang nilalagyan na siya ng tari ng matandang mananari. Relax ka lang, Nok. Relax lang. Kasi nilalagyan pa kita ng iyong sandata sa paa. Kailangan mo ito upang patayin ang iyong kalaban. Wikang muli ng matanda habang hinihimas niya ang ulo nito. Kapag nakapagparis na kasi ang mga maglalabang tandang, lalagyan na ng tari ang kanilang binti. Ang tari ay isang matulis na leg band na inilalagay sa binti ng manok na maaaring makapatay at makasugat sa kalaban nito. Dapat maganda ang anggulo ng tari
upang mas dumami ang pinsalang maibibigay ng isang tandang sa kalaban nitong manok sa tuwing pumapalo ito. Puti kang matanda ka. Alisin mo yan. Ang katay sa paa. Sigaw naman ng manok sabay tuka niya sa kamay nito, na agad namang dumugo dahil bumaon talaga sa balat ng matanda ang kanyang tuka. Aray! Man-fighter palang manok mo iyo! Sigaw naman ng matanda, kasabay niyang nilawayan ang sugat nito sa kamay. Ngunit habang nilalagyan ng matanda ng laway ang kanyang kamay na nasugatan ng manok, ay nakita naman ng dalawa kung paano ito nagilom ng kusa na tila wala lang nangyari. Kaya nagkatinginan si Dongkoy at ang manok dahil parehas sila ng iniisip na marahil isa rin itong dyablo. Subalit nagpatay mali siya na lang silang dalawa dahil hindi rin ito alam na aswang at dyablo din silang dalawa. Oy, wag mo siyang tukain, Nok. Baka maagang iyong magiging kamatayan. Oy. Sambit naman ni Dongkoy sa manok habang ngumingiti siya ng hilaw. Dahil ang isa sa mga dyablo na kauri niya ay kaharap na niya ngayon ang isa. Kaya biglang bumait ang manok at hinayaan na lang niya ang matanda na lagyan siya ng taris sa paa. Subalit hindi pa rin matigil ang kanyang pagngawa dahil hindi talaga niya inaasahan na ilalaban siya sa sabungan ngayon. Oh, ayan, tapos na. Umakyat ka na doon, iho. Kasi kanina pa naghihintay ang kalaban mo sa taas ng arena. Sambit muli ng matanda nang matapos na niya ang paglagay ng taris sa paa ng manok nitong dala. Heto na. Mamamatay na talaga ako nito. Sana kaawaan ako ng mga ninuno ko para hindi ako tamaan ng tari ng kalaban kong manok. Kasi siguradong hindi yun gagaling. Kasi gawa mga ito sa asirong bakal na kayang pumatay ng mga aswang. Sigaw ng manok habang ngawa pa rin ito ng ngawa. Sa kabilang banda naman, nagulat na lang ang dalawang matanda na sina Tasyo at Andong dahil nasa loob na ng arena si Dongkoy. Ang pusta nilang pera para sa parada ng kanilang manok ay si Andong ang may hawak. Kaya nagmamadali ang dalawa para maumpisahan na ang laban ng kanilang manok. Buti na lang at nasa sulok pa rin si Dongkoy at hinihintay ang matanda para ihiting ang manok o painitin sa laban para kondisyon na ito kapag ilalaban na siya sa kalaban niyang tandang na manok. Ang mga may-ari kasi ng mga tandang na manok ay mabibigyan ng sulok, ang meron o wala. Meron ang tawag sa manok na inaasahang mananalo at ang wala naman ay ang mga underdog na mas mataas ang beating multiplier. Ang madalas na nasa meron ay mga tandang na nakapanalo na dati o pagmamay-ari ng isang kilalang sabungero. Ang wala naman ay yung mga pangit na manok at pangkaraniwang tao lang ang nagmamay-ari nito, tulad ng lolo ni Dongkoy na lagi pang talo sa sabungan. Kayong dalawa, ihanda na ninyo ang mga manok ninyong ilalaban. Kasi ilang minuto na lang ay magsisimula na tayo. Kayong mga Kristo sa taas, simulan na rin ninyo ang tawagan para makahabol pa kayo sa pustahan. Kung sa mayroon ba kayo o sa wala. Biglang sigaw ng referee sa kanilang dalawa na may hawak ng panlaban na manok para masimulan na nila ang laban. Sa oras ng laban, pag-aabutin na ng mga sabungero ang mga manok upang ipaalam na ang manok lang ang maglalaban, hindi yung may hawak ng mga manok. Pagkatapos ay bibitawan ng mga sabungero ang mga tandang na manok at papanoorin ng lahat ang madugong labanan sa pagitan ng mga ito. Sa kabilang banda naman ang mga Kristo ang tawag sa may hawak ng mga pusta at nagbibigay ng hand signal sa mga manunood, katulad ni Andong na isa ring Kristo. Kaya lagi niyang naluluko ang matandang si Tasyo kasi alam na alam niya kung kaninong mga manok ang laging nananalo at natatalo. Mayroon! 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 Mahinang wika ni Andong habang naghahanap siya ng kapustahan sa taas. Subalit wala nang gustong pumusta sa manok ni Dongkoy kasi halos meron ang tawag. Kaya biglang bumaba ang tawag ni Andong sa kanyang pusta. Dublado! 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 Muling wika nito
para siguradong makakapusta talaga siya sa kalaban ng manok ni Dungkoy. Ang salitang dublado ay kalahati lang ng pusta ang mapapanalunan. Halimbawa, ang 100 pesos kung sakaling mananalo ka ay magiging 50 pesos lang ang iyong mapapanalunan. Ang G's size naman ay 100 pesos laban sa 60 pesos. G's City naman, 100 pesos laban sa 70 pesos. Ang Ice ko naman, 100 pesos laban sa 80 pesos. Nueve G's, 100 pesos laban sa 90 pesos. Yan ang madalas na sinisigaw ng mga Kristo kapag magsisimula ng laban na wala pa silang kapustahan. Kaya patuloy na sumisigaw si Andong ng dublado para makakuha talaga siya ng kapustahan. Hanggang sa tinawag siya ng matanda na naglagay ng tari ng manok ni Dungkoy. Pumusta ito ng 10,000 sa kanya kasi kapag natalo ito sa kanya ay 5,000 lang ang babayaran nito kay Andong kasi nga dublado ang sinisigaw nito. Dublado ka ha! 10,000 tayo! Sigaw ng matanda para i-remind si Andong para sa kanilang pusta. Oo, dublado ako. Kaya kumuha ka na ng ibabayad mo sa akin. Kasi siguradong talo ng manok ni kumparing Tasyo. Sagot naman ni Andong habang nakikisabay siya sa sigawan ng mga tao sa loob ng sabungan para hindi siya marinig ng maglulo na pumusta siya sa kabila. Ang may dala ng manok pumunta na sa gitna. Magsisimula na tayo. Sigaw muli ng referee. Sige na, Dungkoy. Pumunta ka na sa gitna at ako ay lalabas na. Sambit naman ng matanda kay Dungkoy. Anga oy, bakit ako pa ang bibitiw sa manok? Pero Nok, huwag ka magpapasugat sa kalaban ha, kasi marami pang naghihintay sa'yo sa labas para iyong makain mamayang gabi. Bulong ni Dungkoy sa manok para ganahan itong lumaban. Ay tama nga kapag marami akong mapapatay na manok, hindi ko na kailangan pumatay ng kanilang mga alagang hayop. Sigurado rin na may pagkain ako mamayang gabi. Wika naman ng manok sa kanyang isipan kasi totoo ang sinabi ni Dungkoy sa kanya na hindi siya mahihirapan pang maghanap ng pagkain kasi nasa harapan na niya ito. Kaya pagkuha pa lang ng tarika o kaluban ng tari ay excited na ang manok na patayin ang kanyang kalaban. Kaya pagbitaw pa lang ni Dungkoy sa kanya ay agad na siyang tumakbo para unahan niya ang kanyang kalaban para hindi na siya nito masugatan pa. Subalit ang kalaban nito ay biglang lumipad pataas upang dagitin siya. Kaya tumakbo lang siya ng matulin papalayo para hindi siya nito matamaan. Iyon din ang dahilan kung bakit nagtawanan ang mga sabongero na naroroon. Putik na manok na yan. Track and field yata ang gusto niyan. Abnoy, dapat doon mo na yan dinala sa palengke para ibenta ng per kilo. Hindi dito sa sabungan. Biglang sigaw ng isang sabongero kay Dungkoy habang malakas itong tumatawa. Subalit habang tumatawa siya ng malakas ay bigla na namang tumahimik ang lahat ng naroroon. Kasi bigla na lang humiwalay ang ulo ng manok na pinustahan nila nang makarating ito sa lupa. Kaya napanganga na lang ang lahat ng naroroon dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Nakita na lang nila na nakatayo na ang manok na pinagtatawanan nila sa harapan ng pinustahan nilang manok na wala ng buhay. Pati nga ang referee ay nakatulala lang sa kanyang nasaksihan. Kasi habang tumatakbo ang manok kanina ay bigla lang itong bumalik kung saan malapit nang bumaba sa lupa ang lumilipad na kalaban nito. Hindi talaga niya akalain na sa isang palo pa lang nito sa kalaban ay liig kaagad ang kanyang tinamaan. Kaya nahulog agad ang ulo nito sa isang kurap pa lang niya. Hoy, referee! Ano? Tutunganga ka lang ba dyan sa kinatatayuan mo? Pulutin mo ng manok na nanalo para makuha na namin ang aming panalo. Biglang sigaw ng matanda na naglagay ng tari sa manok ni Dungkoy habang siya naman ay tumatawa. Referee, huwag mong pulutin ang katawan ng manok na natalo. Ang pulutin mo, yung ulo. Baka tumuka pa yan at manalo pa. Sigaw naman ng matandang si Tasyo na naging dahilan ng pagtawa ng lahat ng mga nanalo sa kanyang manok na dala.
Halos lahat ng nanalo ay sobrang saya kasi ang bilis lang nanalo ng manok na pinagtatawanan lang kanina. Ngunit si Andong ay naliligo na sa sarili niyang pawis kasi pati ang pusta ni Tasyo sa kanyang manok ay nasugal din niya sa kalaban nito upang mas malaki sana ang magiging panalo niya kung sakaling manalo ang kalaban nito. Subalit ngayon ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin dahil wala na siyang pera para pang abono dito. Kaya ang ginawa na lang niya ay sinalan niya sa pawn shop ang kanyang tricycle upang makabawi sa pustahan. Naalala kasi niya na tuloy-tuloy ang laban ng manok ni Tasyo kapag wala itong sugat sa katawan. Saan ka nagpunta, pre? Saan ang panalo natin? Nakuha mo na ba? Yung bagong kalaban ng manok natin, nilalagyan na ng tari. Halika muna rito at ako nang bahala magbayad ng beer na iinumin natin. Sambit ni Tasyo sa kanyang kumpare habang tumatawa ito ng malakas dahil sa sobrang saya. Subalit si Andong ay naliligo na sa sarili niyang pawis at halos hindi na siya makahinga dahil nga sa kakamadali niya para makabalik agad sa loob ng sabungan para hindi siya mahalata ng kanyang kumpare na wala na siya roon. Oo, pre, nandito na ang pera. Tuloy-tuloy na yung panalo ng manok nating dala, pre. Di ba sabi ko sa'yo na kondisyon talagang manok mo? Pagsisinungaling na naman ni Andong habang hilaw siyang nakatawa dahil ang laki ng talo niya sa manok nitong dala. Maging tila anghel ka sana, pre, para mabawi ko naman ang mga natalo ko rito sa sabungan. Sagot naman ni Tasyo habang inaabot niya rito ang isang buti ng beer. Anong anghel? Demonyo yung kumpare mo kasi sa kalaban mo yan pumusta. Ayan tuloy ang nangyari sa kanya. Nasa pawn shop na ang kanyang tricycle. Sambit naman ni Jasmine sa matanda kahit alam nito na hindi siya nito naririnig. Saan na pala si Dungkoy? Bakit wala pa siya rito? Biglang tanong nito sa kanyang kumpare. Hindi ko na siya pinababa sa arena, pre, para tuloy-tuloy lang ang buenas. Sagot naman nito habang hanggang tenga naman ang kanyang ngiti dahil sa sobrang saya nito. Ganun ba? Siguradong panalo na naman yung manok mo, pre. Sigurado yan, pre. Nakita mo ba kung paano niya pinatay ang kalaban? Ang tawag sa manok na ganyan, pre, scientific. Parang alam na niya ang galawan ng kanyang kalaban. Kaya madali lang niya itong mapapatay kapag nakakuha siya ng tiyempo. Nakachamba lang ang manok mo kaya ganun lang yun. May pa-scientific ka pang nalalaman dyan. Sipain pa kita dyan eh. Ang laki pa naman ang natalo ko sa manok mong Bisaya. Sambit ni Andong sa kanyang isipan kasi hindi niya matanggap na nanalo ang manok nitong dala. Kahit na nga ang daming pamahiin na nangyari para matalo ito bago pa sila umalis ng bahay kanina. Habang nag-uusap naman silang dalawa ay umakyat na sa arena ang bagong makakalaban ni Dungkoy. Halos tuwang-tuwa naman ang mga nandoon kasi ngayon lang mangyayari sa sabungan ang ganoong bagay. Pagtutulungan kasi ang isang manok na nanalo kapag hindi ito masusugatan. Kaya excited na ang lahat ng nandoon kung ano ang mangyayari sa susunod nitong laban. Pre, akyat muna ako sa arena. Iiting ko muna ang manok. Ikaw na lang muna ang bahala sa pera natin dyan. Wika naman ni Tasyo bago siya umakyat sa arena. Sige, pre. Ako nang bahala sa pera natin. Kasi sigurado naman na talo na yung manok mo. Ang kalaban mo kasi ngayon ay big timer at isa sa kilalang negosyante na laging panalo sa derby. Nakangiting sambit ni Andong sa kanyang sarili habang nakatanaw naman siya kay Tasyo na nagmamadali nang pumasok sa loob ng arena. Dahil sa sobrang kumpiyansa ni Andong na matatalo na talaga ang manok ni Tasyo, ay pinagpatuloy na lang niya ang pag-inom ng beer sa labas ng sabungan. Hihintayin na lang niya ang balita kung paano pinatay ang kanyang manok. Subalit lumipas ang ilang minuto ay bigla na namang tumahimik sa loob ng sabungan. Kaya biglang kinabahan si Andong kasi ganoon din ang nangyari kanina nang manalo ang manok ni Tasyo. Kaya nagmamadali siyang tumungo sa loob ng sabungan upang tingnan kung anong nangyari. Doon ay nasaksihan niyang itinaas ng referee ang manok ni Tasyo na wala pa ring sugat sa katawan.
Halos mahimatay na si Andong sa sobrang kaba dahil mawawala na ng tuluyan ang kanyang tricycle dahil sa laki ng pusta niya sa kalaban nitong manok. Grabe! Ang lakas ng manok ng sinto-sinto. Halos mahati sa dalawang kalaban nitong manok. Siguradong mananalo pa yan mamaya kasi hindi man lang ito napagod sa kanyang laban. Sambit ng isang sabongero na katabi ni Andong habang hangang-hanga sa manok ni Dungkoy. Putik, ano kayang gagawin ko? Ang laki na ng natalo ko sa manok ni Tasyo. Pero alam ko, sa susunod na laban nito, ay matatalo na talaga ito. Mangiyak-ngiyak na wika ni Andong sa kanyang sarili habang binibilang niya ang natirang pera sa kanyang nasanlang tricycle. Subalit naging 5 na ang kalaban ng manok ni Dungkoy at ni Tasyo ay hindi pa rin ito natatalo. Kaya halos nakahubad na si Andong sa labas ng sabungan dahil kinakagat na niya ang kanyang kasuotan sa sobrang galit kasi hindi pa rin matalo-talo ng mga kalaban nito ang dala niyang manok. Karma is real. Huwag kasi maging traitor sa kaibigan para hindi mo maranasan ang ganyan. Biglang sambit ni Jasmine habang pinagtatawanan si Andong kasi para na itong nababaliw sa sobrang galit. Dahil din sa nangyaring ganoon ay naisipan na ni Andong na sumugal na sa manok ni Tasyo at ni Dungkoy. Ginamit na lang niya ang pera nilang dalawa para makabawi man lang siya kung sakaling manalo ito sa susunod nitong laban. Sinuportahan na lang niya ng gusto ang manok ni Tasyo at ni Dungkoy at panaikuhan niya ng mga sugal sa taas ng sabungan kung sino man ang sumisigaw na pumupusta sa kalaban nitong manok. Doon ay nakabawi na talaga siya at nakuha pa niya ang kanyang tricycle na sinanlan niya sa pawn shop kanina. Dahil din doon ay kumita talaga siya ng malaking pera sa 12 laban nito. Kasi sa 13 laban nito ay wala nang lumaban sa manok ni Dungkoy at ni Tasyo kasi sobrang lakas nitong manok at sino man ang makalaban nito ay laging panalo at hindi man lang ito nasusugatan. Congratulations, Iho. Grabe, sobrang lakas ng manok mo ha. Siguradong pag-aagawa na yan ng mga sabongero sa susunod na laban nito. Sambit ng matandang mananari habang hinubad na nito ang tari sa paa ng manok. Uy, hindi ko nga alam na ganito pala ito kalakas lumaban, tay. Sagot naman ni Dungkoy na nakangiti sa matanda. Dahil din sa manok mo, ay hindi na muna kita papatayin, Hector. Sambit naman ng matanda na kinabigla ni Dungkoy dahil nakikilala pala siya nito. Sabi ko na nga ba na isa ka ring jablo? Ang dali mo namang makalimot, Hector. Nakalimutan mo na agad kung sino ako. Kasi ako, hindi kita makakalimutan. Dahil ikaw lang naman ang nagbigay sa akin ng piklat sa aking dibdib na hanggang sa ngayon ay kumikirot pa rin. Muling sambit ng matanda kay Dungkoy habang nagbabaga ng mga mata nito na nakatitig sa kanya. Ikaw si Gaspar, ang jablo ng mga kambing. Sagot naman ni Dungkoy nang maalala niya na tutukutin sana niya ang puso nito noong huli silang naglaban.